Kinaboy at muntik pang banggain ng China Coast Guard ang bangka ng isang mangingisdang Pinoy na gustong pumasok sa Baho de Masinloc. Nilatagan din umano ng China ng mga boyang pangharang ang entrada ng Bahura kahit nasa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinalubong at binalaan din ng China Coast Guard ang barko ng BFAR bago makapasok sa naturang Bahura. Nakatutok si Rafi Tima. Ganito kaagresibo ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa pagtataboy sa mga mangingisdang Pinoy na gustong pumasok sa loob ng Baho de Masinloc na tinatawag din nating Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ang mangingisdang Pinoy na ito, lula ng isang maliit na bangka, nakikipagpatentero sa mababilis na rubber boats ng China na pumipigil sa kanya na makalapit sa bunganga ng Bahura. May pagkakataong halos banggain siya. Ang gusto lang sana niya makapasok sa loob ng Baho de Masinloc para makapangisda, habang nakabantay ang barkong BRP Dato Bangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sinasabing napakayaman sa isda ang loob ng Baho de Masinloc. Hindi mo kayo natatakot? Hindi ako natakot. Tinatawa-tawanan ko lang sila. Tinasal ko lang sila eh. Bukod sa bantay sarado ng mga barko ng China ang Bahura, may nakaharang na mga hindi pangkaraniwang boya sa entrada ng Bahura. Napakakapal ng lupid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisilbing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Baho de Masinloc. Dito dati dumadaan yung mga mangingisdang Pilipino kapag sila ay mangingisda sa loob ng Bahura. O kaya naman pag masamang panahon ay magtago at mag-angkla dito sa loob ng Bahura. Pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada. Sabi ng Philippine Coast Guard, China ang naglatag ng mga harang na boya. Nakunan daw nila ito ilang minuto bago umangkla ang BRP Dato Bangkao sa kabilang bahagi ng Baho de Masinloc. It is a navigational hazard. Buoys are basically used as an aid to navigation to support the mariners, no, na i-identify yung mga dangerous area. Pero itong pagkakataon na to, they are using floating barrier, no, para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Noong Miyerkules ng umaga, September 20, bago makarating ng Baho ang barko ng BFAR, sinalubong na ito ng China Coast Guard. 30 kilometro pa mula sa Scarborough, narinig na namin ang babala ng China. The activity is fiercely infringed upon the maritime rights of China. You must stop your activity and leave this sea area immediately. Nasa loob ng 200 Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Bahagi ito ng West Philippine Sea. Bukod doon sa radio challenge na kanilang ginagawa, meron din nga nakalagay doon sa kanilang LED screen na meron daw violation yung BFAR ship sa pagtungo dito sa lugar. Sagot ng BFAR, You are inside the Exclusive Economic Zone of the Republic of the Philippines. Please review your chart. Again, please review your chart. And please stay clear for route. Over. At habang papalapit ang BFAR sa Bahura, isa pang China Coast Guard ship ang sumalubong. Ito yung tinatawag ng Philippine Coast Guard na dangerous maneuver na ginagawa ng China Coast Guard tuwing nakakasalubong nila ang mga barko ng Pilipinas. Napakalapit na nitong ating sinasakyan dito sa malaking barko ng China Coast Guard at dahil tayo nasa karagatan, pwedeng magkaroon ng aksidente sa ganitong kalapit na distansya. Dumating din sa lugar ang eroplano ng BFAR para umalalay at magmasid sa paglapit ng BRP Dato Bangkao sa Bahura. At sa gitna ng tensyon, dumating ang mothership ng mga mangingisdang Pinoy at pumagitna sa China Coast Guard at BRP Dato Bangkao. Ginagawa raw nila ito para lituhin ang China Coast Guard sa pangaharas. Kaya nakalusot ang BFAR at nakaangkla, 300 metro lang ang layo sa labas ng Baho. Ilang oras lang, mabilis na nagdatingan ang mga mangingisda nang malamang dumating ang BFAR para mamigay ng ayuda. Sa kabuuan, 60,000 litro ng diesel ang naipamigay sa mga mangingisdang Pinoy. Malaking bagay para sa mga mangingisdang hirap na nga sa pagtataboy ng China Coast Guard, hirap pa sa taas ng presyo ng diesel. Katulad ng matumal ngayon dito, pwede naming marating yung halimbawa may mamonitor kami na magandang kain kahit pa sabing abutin ng 100 miles, 200 miles, mapupuntahan pa namin kasi nga may ayudang dumating. Kaya malaking tulong sa amin talaga ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Tinawag ng China na trespassing o panghihimasok ang ginawa ng barko ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Biyernes sa Scarborough Shoal.
Pagigiit ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, ginawa lang ng China Coast Guard ang anilay necessary measure para matigil at mailayo ang barko na naayon daw sa batas. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.